Chapter 1. Pilit na ibinubuka ni Jenna ang mga mata para makita ng maayos ang numero ng kwarto ng ina iyon. Ipinilig pa niya ang ulo nang sa tingin niya ay naliliw na siya habang nakahawak sa doorknob para lang huwag mabuwal. Pumikit muna siya ng ilang segundo bago itinuong muli ang mga mata sa numero ng kwarto. Pinone kasi siya ng kaibigan sa kwarto dahil nga lasing na siya. Ang sabi nito ay susunod na ito sa kanya pagkatapos ng ilang minuto. Sinamahan niya ang kaibigan na magpakalasing dahil broken-hearted ito. Hindi siya umiinom talaga pero dahil umiiyak na nakiusap sa kanya si Chelsea ay wala siyang nagawa kundi ang samahan nga ito. Hindi niya naman planong uminom pero pinilit siya ng kaibigan kahit 3 baso lang daw. 3 baso nga lang ba ang nainom niyang alak? Bakit halos hindi na siya makatayo sa kalasinggan? Bigla ay parang umiikot na naman ang paningin niya. Kung siya lang ang masusunod ay uuwi na siya sa bahay nila, kaso isa sa pakiusap ng kaibigan ay ang samahan ito sa gabing iyon at baka may gawin itong hindi maganda sa sarili dahil sa sakit na nararamdaman. Napatingin siya sa paligid. Hindi niya alam kung bakit doon sa maliit na inn pa naisip ang mag-book ng kwarto ng kaibigan gayong pwede naman silang mag-book sa maayos na hotel. Noon lang din siya nakakita ng inn na may malaking bar underground. Ayaw niya sanang tumuloy dun dahil mukhang club iyon na pugad ng mga prostitutes at adik imbes na isang simpleng bar. Muntik pa siyang matamba nang biglang bumukas ang pinto kahit hindi pa niya iyon naipihit. Mabuti na lang at may nakayakap agad sa kanya bago pa man sinalubong ng sahig ang mukha niya kung tuluyang natamba nga siya. Sumalubong sa kanya ang kadiliman ng kwarto. "What took you so long, babe?" Isang baritonong boses ng lalaki ang narinig niya. Wait, I think this is not the, you're not here to bore me with chit-chat. Parang nawawalan na ng pasensyang sabi ng lalaki na agad siyang hinayla papasok ng kwarto. Narinig pa niya ang paglock nito ng pinto. Naramdaman na lang niya ang katawan na bumagsak sa hindi kalambutang kama. Babangon na sana siya pero biglang may mabigat na bagay na dumagan sa kanya. Sino ka? Kahit nakaramdam na rin ng takot ay pilit niya pa ring kinikilala ang lalaki kahit walang nakikita ang mga mata niya sa sobrang dilim ng paligid. "Just cooperate." Ang namamaos na boses ng lalaki ang narinig niya. Nagpupumiglas siya at akmang sisigaw pero bago pa man lumabas ang boses sa bibig niya ay naramdaman na lang niya ang bibig ng lalaking nasa ibabaw niya. Pinigilan ng mga labi nito ang sanay malakas na sigaw niya. Naaamoy at nalalasahan niya ang mint sa bibig ng hindi kilalang lalaki. Parang mapapaso ang balat ni Jenna sa init ng katawan ng lalaking puwersahang nakadagan sa kanya. Ilang beses na sinubukan niyang igalaw ang katawan para maitulak ito pero ni hindi man lang natinag ang katawan ng mapangahas na lalaki. Nanginginig ang katawan at magulong-magulo ang buhok niya nang lumabas ng kwartong iyon. Kahit siya mismo ang nakaranas ng karahasang iyon ay hindi niya pa rin maalis ang pag-aalala para sa kaibigang si Chelsea. Nasa ganun siyang estado nang biglang may lumabas sa kabilang kwarto. Natuon agad ang pansin niya sa mga ito. Nakita niya si Chelsea. Napalitan ng kalituhan ang ekspresyon ng mukha niya nang makitang andong din si Amanda, ang stepsister niya. Bago pa man niya maibuka ang bibig para magtanong ay nakita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng dalawa. Ngumisi si Chelsea sa kanya habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa, saka lang niya naalala ang sariling mukha. Alam niyang sa ayos niyang iyon ay mahuhulaan na agad kung ano ang nangyari sa kanya. "Explain it to me, Chelsea." Kahit mahinahon ang boses ay nakakuyom ang mga palad niya sa tinitimping galit. Gusto niyang marinig ang paliwanag ng kaibigan. Nagkatinginan sina Chelsea at si Amanda nang marinig ang tanong niya. Kahit wala pang sinasabi ang mga ito ay nakikita niyang may kinalaman ang dalawa sa nangyari sa kanya sa kabilang kwarto. Maya-maya ay sa kanya na muling bumaling ang tingin ng dalawa. Bakit? Mas lamang ang hinanakit sa boses niya kaysa sa galit. Hindi niya kailanman naisip na kaya siyang ilagay sa ganitong sitwasyon ng mga taong itinuring na niyang parang mga kapatid. Imbes na mag-guilty ay pasimpleng umismid lang si Chelsea at unti-unti ring ngumiti na parang nakakaloko. "Bakit ba endali mong lokohin, my dear bestie? Kung hindi dahil sa akin, siguradong ilang beses mo nang pinagmukhang tanga ang sarili mo. Kumusta naman yung gigolo sa loob? Did you have fun tonight, sis?" Saka lang nagsalita si Amanda, ang stepsister niya. Nagpalipat-lipat sa dalawa ang mga mata niya. Ayaw man niya ay hindi niya napigilan ang mga luhang umaagos.
Gigolo. Isa bang lalaking bayaran ang nasa loob ng kwarto, ang sapilitang kumuha sa iniingatan niyang dangal sa loob ng 20 years? Bakit? Parehong maganda ang relasyon niya sa mga ito, lalo na si Chelsea, ang matalik niyang kaibigan. Malamig ang mga tinging ibinigay ni Chelsea sa kanya. Do you really think, Jenna, that I treated you like a sister? Hindi mo ba alam na sa tuwing pinapalakas ko ang loob mo dahil isa kang, weak lang, ay lumalaki ang puot ko sa'yo? Naiinis ako sa kabaitang pinapakita mo na para bang isa kang anghel sa lupa. Gustong-gusto kong sirain yang pagmumukha mong halos hindi makabasag pinggan. Rinding-rindi na ako sa mga papuring naririnig ko para sa'yo mula nang magkakilala tayo, na kahit ang pamilya ko ay ikinukumpara ako sa'yo. Well, same sentiments here, sisi. Nakakapagod ang pagtrato sa'yo ng daddy na para bang isa kang babasaging pinggan. Umikot pa ang mga mata ng stepsister niya habang sinasabi iyon. Napailing-iling siya habang patuloy sa pagtulo ang mga luha. Ngayon lang niya na lamang may galit ang dalawa sa kanya dahil sa isa siyang mabuting tao. Napaka-absurd pakinggan kung gaano kababaw ang dahilan ng dalawa para ipariwara siya sa lalaking binayaran ng mga ito. Si Amanda, alam niyang kahit hindi ito tunay na anak ng ama niya ay itinuturing din itong anak ng daddy niya. Lahat ng gusto nito ay ibinibigay din ng ama. Mas maluho pa nga ito kaysa sa kanya. Anyway, may ebidensya na akong ibibigay kay daddy para sabihing isa kang pariwarang babae at tumatanggap ka ng mga indecent proposals dahil isa kang malanding babae. Excited pa ang boses ni Amanda nang magsalita. Nakatingin ang dalawa sa screen ng phone ni Amanda habang nagtatawanan. How dare? Ang kanina'y hinanakit na naramdaman ay napalitan ng matinding puot. May hinala siya na mga larawan niya ang pinagtatawanan ng mga ito. Alam niyang mga larawan iyon na hindi niya kailanman gugustuhin kumalat. The betrayal of friendship, the cruelty of her stepsister and her broken body at this moment, gusto na lang niyang mamatay. Let's go, Chelsea. Mission accomplished na tayo. Agad na hinayla ni Amanda ang braso ni Chelsea para umalis na sa lugar na iyon. Nagpatyanod naman ang babae. Hindi na siya nakakilos sa kinatatayuan. Nanlalambot ang mga tuhod habang mas lalong nararamdaman niya ang pananakit ng katawan dahil sa puwersang ginawan ng lalaking nasa loob ng kwarto. Gusto niyang mapahandusay na lang pero pinilit niyang humakbang. Kailangan niyang umalis na sa isinusumpang lugar na iyon. Isang linggo pagkatapos ng gabing iyon. Hindi kita pinaaral sa mamahaling paaralan para lang tumanggap ng mga ganitong proposals at babuyin ang sarili mo. Kaya pala hindi ka humihingi ng tulong sa akin dahil sa iba ka humihingi ng pera. Gusto mong palabisan na kaya mong buhayin ang sarili mo nang hindi umaasa sa yaman natin kundi umaasa sa mga lalaking hayok sa laman. Dumadagandong ang malakas na boses ng ama sa loob ng malaking bahay ng mga alegriya. Kaya pala pinag-day off ng ama ang mga maids nila at wala ni isa mang natira ng araw na iyon. Dad, let me explain. Kahit natatakot sa galit nito ay gusto niyang itama ang paratang ng ama. I don't need an explanation for this. Bigla nitong itinapon sa mukha niya ang mga larawang hawak nito. Kumalat sa sahig ang hindi bababa sa 10 larawan na ayaw niya sanang tingnan. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang isang larawan. Isa iyong picture niya na wala siya ni isang saplot habang nakatalikod na nakahiga. Ni hindi ko matingnan ang mga larawang iyan, Jenna. Napaluhod na pinulot niya isa-isa ang mga iyon. Ipinipikit pa niya ang mga mata kapag may nakikita siyang kahabdan niya na pinapakita rin ang mukha niya. Kahit hindi malinaw ang mga larawan dahil sa madilim na paligid ay alam niyang siya ang babaeng iyon. May hinala siyang may naka-ready na camera sa loob ng kwarto kaya't nakunan ang mga litratong iyon. Hindi ipinapakita sa larawan ang mukha ng lalaking lumapastangan sa kanya. Tanging likod lang nito ang andon. Answer me, Jenna, may explanation ba ang mga iyan? Get out of this family. Isa kang kahihiyan sa mga alegriya. Pasalamat ka sa kapatid mo at napigilan niyang kumalat ang mga larawang iyan. Agad na gumawa ng hakbang si Amanda para hindi malagay sa tuluyang pagkapahiya ang pamilya natin. Milyon ba ang natatanggap mo sa tuwing pumapatol ka sa mga lalaking iyan? Pera ba talaga ang habol mo o katulad ka rin ng ina mong hindi mapigilan ang Katie sa katawan? Natigil sa ere ang pagpulot niya ng panghuling larawan sa sahig. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang kinumpirma ng ama ang mga naririnig niya tungkol sa ina.
Mula pagkabata ay hindi nito binabanggit ang mama niya. Sa tuwing tinatanong niya ang ama ay nagagalit ito kaya't hindi na siya nagtanong pa. Minsan ay narinig niya sa mga kamag-anak na nilayasan ng ina niya ang ama noong 3 taon pa lamang siya dahil sa ibang lalaki. Marami siyang pinagtanungang kamag-anak kung totoo iyon pero lagi ay tikom ang bibig ng mga ito. Marahil ay takot din sa ama niya. You heard it right, your mother is a whore. You are your daughter's mother, after all. Kahit saang exclusive school pa kita paralin kung nananalaytay ang dugo ng kalandian sa'yo, lalabas at lalabas talaga iyon. Hindi niya napigilan ang hikbi. Kahit hindi niya nakasama ng matagal ang ina ay nasasaktan siya sa mga salitang lumabas sa bibig ng ama. Hindi sumagi sa isip niya na mapagsasabihan siya nito ng mga vulgar na salitang iyon. Nasanay siya prinsesang treto ng ama kaya lagi niyang kinukumbinsi ang sarili na kumpleto ang pagmamahal na nakukuha niya rito kahit wala siyang ina. Mahabang katahimikan ang namagitan. Ang tanging naririnig niya ay ang paghingal ng ama. Nag-aalalang napaangat ang tingin niya rito sa takot na baka atakihin ito. Diego, umupo ka muna. Mabilis na lumapit si Zenaida sa lalaki na may dalang tubig. Inaalalayan nito ang ama niyang umupo sa sofa. Si Zenaida ang ina ni Amanda. Gusto niyang lapitan ang ama pero pinigilan siya ng nagbabantang tingin ni Zenaida. Get out of this house. Mula ngayon ay isa na lang ang anak ko at iyon ay si Amanda. She's more deserving of my last name. Umalis ka na ng bahay ko, Jenna. Huminahon man ang boses ng ama ay andon pa rin ang galit. Huwag mo nang hintiyang may mangyari sa ama mo bago ka sumunod, Jenna. Matigas din ang boses ng stepmom niya na matalim ang tinging ibinigay sa kanya. Napaangat ang tingin niya sa itaas sa may hagdanan ng makarinig ng mahinang tawa na siya lang ang nakarinig. Nakita niya si Amanda na ngumunguya pa ng bubble gum. Sa tansya niya ay kanina pa ito sa pwestong iyon at nasisiyahang nanunood ng dramang nasaksihan nito. Sigurado rin siya na sa babae galing ang mga larawang itinapon ng ama sa kanya. Agad na tumayo siya nang mapulot ang panghuling picture niya sa sahig. Mabilis ang mga hakbang na nilapitan si Amanda. Isang dipa na lang ang layo niya sa babae nang tumigil siya. Nagbabaga ang galit sa mga mata niya. Oh, you wanna hit me? Go ahead. Inilapit pa nito ang pisngi sa kanya. Wala pang ang isang segundo ay lumagapak na sa mukha ng babae ang palad niya. Halos tumabingi ang mukha nito sa lakas ng pagkakasample niya. Nanlaki ang mga matang napahawak si Amanda sa pisnging nasaktan habang napatitig sa kanya. Hindi yata nito inexpect na gagawin nga niya iyon habang nasa malapit lang ang ama niya at ang ina nito. Mom, Dad, sinampal ako ni Jenna. Namumula ang mukha ng babae at umiiyak na tumakbo pababa ng hagdanan para puntahan ang ama niya at ina nito sa sala. Agad na sinalubong ni Zenaida ang anak. Nakita nga nito ang namumulang pisngi ni Amanda kaya't mabilis nitong niyakap ang anak. Tingnan mo nga iyang walang hiyang anak mo, Diego. Kung hindi ko mapigilan ang sarili ko ay baka masaktan ko rin siya. Dad, it hurts a lot. Oo, nasabi ni Amanda at lumapit pa sa matandang lalaki. Napatayo na uli ang ama niya at mabilis na lumapit sa kinatatayuan niya. Pumikit siya sa pag-aakalang masasample siya nito sa unang pagkakataon. How ungrateful. Anak nga ba kita o nasalisihan ako ng ibang lalaki sa mama mo? Mabilis na iminulat niyang muli ang mga mata at hindi makapaniwalang napatitig sa matandang lalaking nakatayo sa harap niya. Mas matatanggap pa niya siguro kung sinampal din siya ng ama kaysa sa marinig ang mga katagang iyon. Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya naisip pang ipagtanggol ang sarili at ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Walang imak na tumalikod siya sa ama. Hindi na niya hinintay na muling marinig na pinapalayas siya nito sa pamamahay nila. Pagkatapos na mailagay sa malaking malita ang mga napiling damit ay nagmamadaling lumabas siya ng kwarto kahit nahihirapan sa bigat na dala. Akala niya ay hindi na niya maaabutan ng ama sa sala pero andon ito na para bang hinihintay siyang talaga. Gusto ba nitong masigurong lumayas na nga siya? Kumikirot man ang puso ay nanatiling blanko ang ekspresyon ng mukha niya nang dumaan sa harap nito. Nagulat pa siya nang may ihagis itong muli sa sahig bago pa siya makalabas. Umalis ka ng Pilipinas. Pumunta ka kung saan walang nakakakilala sa pangalan mo. Huwag na huwag ka nang bumalik dito kailanman. Kasing lamig din ng ekspresyon ng mukha niya ang boses ng ama. Walang imak na pinulot niya ang passport na hinagis nito.
Natigilan pa siya nang makita ang bank book na nakapangalan sa kanya nakasali sa hinagis ng ama. Hindi na niya tiningnan kung magkano ang laman noon dahil wala naman siyang planong pulutin din iyon. Tanging ang passport lang ang kinuha niya. Kahit siya ay ayaw na ring bumalik sa bahay na iyon. Tahimik na nakamasid si Amanda nang makita siyang hila-hila ang malaking malita palabas ng gate. Unti-unting gumuhit ang malisyosong ngiti sa mga labi ng babae. Madali na niyang makukumbansi ang amain na palitan ang last name niya para maging Alegria. Kung kinakailangang ipaproseso nito ang pag-ampon sa kanya para maging legal na Alegria na siya ay ipapagawa niya rito. Alam niyang madali na itong paikutin sa mga palad nilang mag-iina ngayong wala na sa eksena si Jenna. Naalimpungatan si Jenna sa malalakas na katok sa munting apartment niya. Masakit man ang ulo ay napilitan siyang bumangon para tingnan kung sino ang kumakatok. Napakunot-noo pa siya nang makita ang dalawang lalaking naka-formal attire sa labas ng pinto ng apartment niya. Yes. Excuse us, are you Miss Jenna Alegria? Yes. Mas lalong kumunat ang noo niya lalo pat hindi siya sanay na may naghahanap sa kanya sa banyagang lugar na iyon, obviously ay Pinoy din ang naghahanap sa kanya. Pinapahanap na ba siya ng ama? Biglang parang gustong mawala ng lahat ng hinanakit niya sa puso para rito. Madam Conchita Escobar spends a lot of time and money trying to locate you. We believe you are Christine Alegria's daughter, right? Bakit kilala ng mga ito ang ina niya? Lagi niyang nababasa ang pangalan ni Conchita Escobar. Natatandaan din niyang laging laman ng balita ang mga naglalakihang negosyo ng matandang babae pero hindi niya ito personal na kilala. Kahit na may maraming negosyo rin ang ama niya ay malayo pa rin ang agwat ng kayamanan ng pamilya nila sa pamilyang Escobar. Bakit hinahanap siya ng isang Conchita Escobar? At ano ang kinalaman ng pagiging anak niya ni Christine Alegria? Nabasa yata ng lalaki ang mga katanungan sa mukha niya. Ang ina mo ang nagligtas sa buhay ng paboritong apo ni Madam Conchita. Ang mama. Alam ninyo kung saan ko makikita ang mama. Biglang nabuhayan siya ng loob. Sinilip pa niya ang likod ng dalawang lalaki at nagbabakasaling kasama ang ina niya. Nagugulumihang nagkatinginan ang mga ito. Hindi ninyo ba alam na matagal nang patay si Christine Alegria? Iniligtas niya ang buhay ng bata pa noon na si Sir Zian na masasagasaan na sana ng isang kotse. Kung hindi siya hinayla ng ina mo at itinulak ay namatay na sana ang apo ni Madam Conchita. Ang nakakalungkot lang ay ang ina mo ang nasagasaan na ikinamatay niya. Sobra 20 taon na ang lumipas. Parang bombang sumabog sa tenga niya ang mga narinig. Patay na ang mama niya. All these years ay umaasa siyang makikita pa ang ina. Matagal na niya itong pinatawad sa pag-iwan sa kanila kung sakaling totoo ngang sumama ito sa ibang lalaki. Hindi ba hinanap man lang ng ama ang ina? Alam ba nitong patay na ang mama niya? Ang daming tanong. Napatitig siya sa dalawang lalaki sa harap niya. Maibibigay ba ng mga ito ang mga kasagutan tungkol sa ina niya? Gusto ka pong makausap ng personal ni Madam Conchita, Miss Alegria. Matagal na hindi siya umimik dahil sa kalituhan. Ilang segundo rin bago niya nahanap ang boses. Sorry, ayaw ko siyang makaharap. Hindi naman ako ang sumagip sa apo niya. Sa tingin niya ay gustong tumano ng utang na loob ng matanda, at ayaw niyang tanggapin iyon. Mommy, who is it? Curious na tanong ng anak. It's okay, mabilis na bumaling siya uli sa mga hindi inaasahang panauhin sa labas, bago pa man mapagmasdang mabuti ni Xavier ang mga lalaki at magtanong pa. If it's okay with you both, I'm not feeling too good right now. Agad na isinara niya ang pinto nang hindi na hinintay pang sumagot ang mga ito. Sa Pilipinas, sa loob ng marangyang mansiyon, kunot na kunot ang noo ni Zian habang nakikinig sa kausap sa telepono. May bagong impormasyon ba kayo? Nakita po namin ang singsing na iyon sa online market. Hinahanap na namin ang pagkakakilanlan ng nagbenta. Buy the ring and get her details. Magkahalong emosyon ang kalakip ng demanding at authoritative na boses na iyon. Okay, Sir Zian, may mga kinakalap na po kaming impormasyon tungkol sa babae. Wala sa loob na ibinabana niya ang teleponong hawak. Kahit mapusyaw ang ilaw sa kwarto ay maaaninag pa rin ang gwapong mukha ng lalaki na parabang isang Greek god na naligaw sa lupa. Hindi na itago ng mamahaling suot nito ang naglalakihang muscles ng lalaki. Kusa itong bumabakat sa tela ng branded na damit.
May hindi maarak na kalamigan ang mababanaag sa mga mata ni Zion Walton Escobar habang paulit-ulit na naririnig ang matigas at demanding na boses ng lola sa isip niya, "Zion, kailangang pakasalan mo si Jenna Alegria. Sa pamilyang Escobar, siya lang ang tatanggapin ko bilang asawa mo." Habang umaalingaw-ngaw pa rin ang boses ng lola niya na binabanggit ang pangalan ni Jenna Alegria, ibang imahe ng babae naman ang nasa utak niya. Hindi man niya makikita sa imahinasyon ang mukha ng babae dahil sa dilim na bumabalot ay alam na alam naman ng utak niya ang figure ng babaeng inangkin niya sa dilim. Sa gabing iyon ay pilit niyang nilulunod ang sarili sa alak dahil sa pagtalikod ni Heather sa kanilang kasal sana. Hindi man lang nagpaalam ng personal ang babae sa kanya bago ito lumipad patungong Europe. Idinahilan nito na hindi pa ito ready na magpakasal dahil marami pa itong gustong mangyari sa buhay. Gusto niyang magwala ng panahong iyon kaya mag-isa siyang pumunta at nagpakalasing sa isang bar na hindi na niya matindaan kung paano siya napadpad doon. Dahil na rin nasaktan ang pagkalalaki niya ay inutusan pa niya ang lalaking nakilala lang sa bar na iyon na dalhan siya ng babae sa kwarto. Ni hindi na niya maalala ang buong pangyayari maliban sa putol-putol na alaala ng babaeng iyon na nasa ilalim ng katawan niya habang umiiyak. Paulit-ulit itong nagmamakaawa sa kanya. Ang buong akala niya ay isa itong babaeng bayaran kaya't hindi niya alam kung bakit nagmamakaawa ito ng angkinan niya. Malabo na agad ang mga pangyayari pagkatapos noon. Basta ang alam lang niya ay ibinigay niya sa babae ang wedding ring na sana ay ibibigay niya kay Heather sa araw ng kasal nila. Ipinasadya niya talaga ang singsing na iyon para sa kasintahan pero dahil nilayasan siya nito ay naisipan niyang ibigay sa babae at bigla ay nawalan na siya ng malay pagkatapos. 6 na taon na ang lumipas mula nang mangyari iyon, at hindi siya tumigil sa paghahanap sa babaeng ni hindi niya alam ang mukha. Ang tanging meron siya ay ang alaala ng malambot na katawan nito. Last week lang din niya nalaman na ang singsing na ibinigay niya rito ay ibinenta sa isa sa mga naglipa ng second-hand market online. Kung kailan mayroon na siyang lead na pwedeng sundan para matrack ang babae ay saka naman paulit-ulit na ipinagpipilitan ng lola niyang si Conchita Escobar na pakasalan niya si Jenna Alegria. Sino nga ba si Jenna Alegria? Ni wala siyang ideya kung ano ang hitsura ng babae. Hindi rin pamilyar sa kanya ang angkan na kinabibilangan nito. Bakit bigla ay gustong pakialaman ng lola niya ang tungkol sa pagpapakasal niya? Anong meron ang isang Jenna Alegria para ipilit ng matanda na pakasalan niya ito? Naputol lang siya sa malalim na pag-iisip nang biglang tumunog muli ang phone niya. "Hello, Sir Zion, nakita ko na ang babaeng pinapahanap mo. Ang pangalan niya ay si Chelsea Rivera. Galing sa kanya ang singsing na ibinibenta online. Ibigay mo sa akin ang address niya." Hindi niya mapigilan ang excitement na nararamdaman, lalo pa at may pangalan na siya ng babaeng hindi nagpatahimik sa kanya sa loob ng 5 taon. Sa wakas ay mahahanap niya na rin ang misteryosong babae. Kailangan niya itong makita sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang bumawi sa malaking kasalanan niya rito kahit pa nga sabihing hindi niya kagustuhan ang nangyari sa kanila ng gabing iyon. Sa tingin niya kasi ay hindi ito isang bayarang babae lalo pa at paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang paghikbi nito pagkatapos niya itong maangkin. Kamantek nang mag-file ng bankruptcy si Chelsea dahil mula nang i-takeover niya ang butik na iyon ay hindi man lang ito nakaka-recover. Napilitan na siyang magbenta ng ibang mga gamit para lang may salba ang butik. Matagal na niyang pangarap ang makapunder ng sariling business. Hindi naman kasi ganun kay ama ng pamilya nila. Isa sa mga naibenta niya ay ang singsing na nakita sa kwartong nireserbo niya sa Majestic Inn, 6 na taon na ang nakalipas. Ayaw na niya sanang bumalik dun pero tinawagan siya ng manager ng inn na personal niyang kakilala. May nakita raw kasi itong singsing sa loob ng kwarto. Iniisip kasi nitong baka engagement ring niya iyon. Kinuha niya ang singsing at isinilid agad sa bulsa nang hindi man lang ito tinitingnang mabuti. Nakatuon kasi ang utak niya sa pangyayari sa kwartong iyon. Basta na lang niyang nilagay sa drawer ang singsing at hindi na sinilip pa sa loob ng 6 na taon. Nahalughog niya lang ito nang maghanap siya ng mga alahas na pwede niyang maibenta online. Hindi niya akalain na may bibili agad sa singsing na iyon kahit 1 oras pa lang niyang naipost ito. Masayang napatitig siya sa halagang nakikita niya sa phone. Na-i-transfer na nang bumili ang pera sa online account niya. Naisip niyang sobra-sobra pa ang halagang iyon sa kailangan niya. Naalis lang ang mga mata niya sa hawak niyang cellphone nang biglang bumukas ang pinto ng butik niya.
Welcome. Hindi niya natuloy ang pagbati nang makita ang lalaking pumasok sa loob. The man who stepped in from the door was tall and straight, handsome and extraordinary, and exuded a noble aura in his every move. Parang na-starstruck na nakatitig lang si Chelsea sa matangkad na lalaki bago niya nahanap ang boses uli, "Sir, who are you looking for?" Ang butik niya ay nagbebenta ng mga pambabaeng damit lamang kaya't sigurado siyang hindi ito pumunta roon para sa mga damit na binibenta niya, unless kasama nito ang nobya nito o kaya'y asawa. Pero ilang minuto na ang lumipas at walang ibang pumasok sa loob na babae maliban sa lalaking hindi inaalis ang tingin sa mukha niya. "Are you Chelsea Rivera?" Baritono ang boses nito at kahit nagtatanong lang ay parang isa itong boss na may iniutos sa kanya. Hindi ito kumukurap habang nakatitig pa rin sa kanya. I am. And why you are. Hindi naman mapigilan ni Chelsea ang panginginig ng boses sa ilalim ng makapangyarihang titig na ibinibigay ng lalaki. May kinuha ito sa bulsa nito at saka inilapit sa kanya ang kamay na may hawak na singsing. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang singsing na hawak. "Is this yours?" Mababa ang boses ng lalaki pero may nahahadyap siyang hindi mawaring emosyon habang tinatanong iyon sa kanya. Napalunok siya. Napatitig siya sa singsing, unconsciously ay napahawak siya sa leeg sa takot, napakurap-kurap pa siya dahil sa guilt na biglang naramdaman, "Why yes, akin nga yan. Ikaw ba ang babae sa room 112? Muli ay hindi inaalis ni Zian ang mga mata sa babaeng nasa harap niya. Bigla rin namang natigilan ang lalaki habang nanatiling nakatitig dito. Was it really her that night? Biglang bumalik ang alaala ni Chelsea sa lumipas na taon. Nag-flashback sa kanya ang mukha ni Jenna na lumabas sa kwartong binanggit ng lalaki. Bakit ito tinatanong ng lalaki sa harap niya? Without thinking too much, sa hindi niya mawaring dahilan ay biglang namutawi sa mga labi niya ang isinagot sa lalaki, "Of course it was me." Matamang pinagmasdan pa rin siya nito. "Keep this ring and don't sell it again. Gusto kong itama ang gabing iyon. I'm Zian Walton Escobar." Mas lalong natuliro ang isip ni Chelsea nang marinig ang pangalang binanggit nito. Zian Walton Escobar, ang isa sa mga apo ni Conchita Escobar at tagapagmana ng mga Escobar. "Ay ikaw si Zian Escobar?" Napasinghap pa siya nang itanong iyon at halos himatayin. Kahit sikat ang pangalan ng lalaki ay hindi kumakalat ang mukha nito sa mga pahayagan at kahit sa social media. Masyadong importante rito ang privacy kaya't agad na pinapatanggal ng lalaki ang mukha nito sa mga news kung sakali mang kumalat iyon. Ilang beses nang may nakasuhan ng mga taga-media na basta-basta na lang nagpo-post ng mukha nito sa mga pahayagan. Nagsilbing leksyon sa iba pa para huwag basta-bastang mag-post ng picture ng lalaki kahit saan. "Give me your number." Inabot nito ang mamahaling phone na hawak para may save niya ang numero niya doon. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Chelsea ang inabot na phone sa kanya. Napatitig siya nang may kalituhan sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit biglang sumagi sa isip niya ang gigolong kinuha nila para kay Jenna. Nakatitig din pala sa kanya ang lalaki na parang may mga katanungan rin sa mukha. Paanong siya ang gigolo noong gabing iyon? Bakit sinabi nitong itatama nito ang gabing iyon? Dahil ba iyon sa namagitan dito at kay Jenna? Iniisip ng lalaki na siya ang nakaulayaw nito. Agad na may pumasok na plano sa utak niya para sunggaban ang kakaibang pagkakataon na iyon. Hinawakan niya agad ang braso ni Zian at agad na umiyak. "Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko pagkatapos ng gabing iyon. Itinakwil ako ng pamilya ko dahil sa eskandalo, lalo pa at may mga larawan silang natanggap sa naganap sa atin sa kwartong iyon." Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha sa mga mata niya. Muntik pang may sumili ng ngiti sa mga labi niya nang makita ang guilt sa mukha ni Zian. Naramdaman niya ang masuyong paghagod ng kamay nito sa likod niya. Sasakyan niya ang maling akala nito. Ito na marahil ang magiging sagot para umalwan ng tuluyan ang buhay niya. Who knows? Baka maging Mrs. Escobar siya nang wala sa oras. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ng lalaki. "I didn't mean to do it. I thought you were." Hindi nito matapos-tapos ang sasabihin sa paghihirap ng kalooban. "Just tell me everything you need from now on." Nag-dial ito sa phone na ibinalik niya rito. Narinig niya naman ang pagtunog ng phone niya. "Save my number," dugtong nito.
Maagap na tumigil siya sa pag-iyak at parang mahihimatay naman sa sobrang galit dahil sa narinig. Diya't nilalapitan siya ng swerte dahil sa singsing na iyon. Wala sa loob na napahawak siya ng mahigpit sa singsing na inabot kanina ni Zian. I need to go now but you can call me anytime. Zian looked at Chelsea with deep eyes and turned to leave. Kay Nocenti ang mukhang tumango-tango si Chelsea at sinundan ng tingin ang lalaking lumabas ng butik. Nang mawala na ito sa paningin ay nakangising hinalikan niya ang singsing na hawak. Today's my lucky day. Kulang na lang ay isigaw niya iyon sa sobrang excitement. Sa likod ng isip niya ay ipinagdasal niyang hindi mapurnada ni Jenna ang magandang kapalaran niya sa ngayon. Oh well, wala na siya sa Pilipinas, di ba? At hindi na iyon makakabalik ng bansa dahil itinakwil na ito ng ama nito. Agad na nawala ang pag-aalala sa dibdib niya dahil sa naisip. Chapter 2. Sa loob naman ng sasakyan ay agad na napasandal si Zian. Hindi niya alam kung bakit imbes na matuwa at sa wakas ay nakita na niya ang babaeng hinanap sa loob ng 6 na taon ay kabaliktaran ang nararamdaman niya. Bakit parang iba ang babaeng iyon sa babaeng laging nasa alaala niya? Why did he feel different? Or has she changed after 6 years? Saan tayo, Zian? Sinilip pa siya ni Arthur mula sa rearview mirror ng kotse. Kapag sila lang dalawa ay first name basis ito sa kanya. Anak si Arthur ng isa sa mga Katie walang matagal nang naninilbihan sa kanilang pamilya. Pinaaral nila ito at nang makatapos nga ay ito ang nagboluntaryong maging assistant niya kahit saan. Alam niyang may mga magagandang oportunidad itong natanggap na hindi na kailangan pang manatili sa pamilya nila para manilbihan. Siya mismo ang nagtulak sa lalaki na tanggapin iyon dahil hindi naman nila inoobligang magtrabaho pa sa kanila si Arthur, pero si Arthur ang nagpumilit na manatili sa kanila. Sa tingin niya ay paraan nito iyon para tumano ng utang na loob sa kanilang pamilya. Ipinagpasalamat din naman niya ang pananatili nito. Halos magkasing edad lang kasi sila ng lalaki at sa kanila na ito lumaki. Itinuring na nga niya itong kapatid. Kahit ang lola niya ay kapamilya na rin ang turing kay Arthur. Hindi siya umimik at napatinging muli sa butik na nilabasan nila kanina. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya, Arthur. Biglang bumalik sa akin kung gaano ako kahalimo noong gabing iyon, parang walang lakas ang boses niya nang sabihin iyon. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi mo alam ang ginawa mo. Wala ka sa matinong pag-iisip dahil nilagyan ng drugs ang ininom mo. Ni hindi mo nga alam kung anong klase dahil ang sabi mo ay para kang hayok na hayok sa laman na halimaw pagkatapos. Sa ngayon ay mag-focus ka sa kung ano pa ang magagawa mo para makabayad sa kasalanan mo sa babaeng inangkin mo ng marahas. I think you should start by explaining what really happened that night para maintindihan niya kung bakit mo yun nagawa. Ang lahat ng pangyayaring iyon ay nangyari dahil sa pagtalikod sa kanya ni Heather. Mahal na mahal niya ang babae. 4 na taon ang relasyon nila nang mag-propose siya sa kasintahan. Hindi niya matanggap na hindi pa pala sapat ang pagmamahal at yaman nila para manatili si Heather sa kanya. Alam niyang may nilagay na drugs ang lalaki sa inumin niya dahil sa kakaibang naramdaman niya ng gabing iyon. Isa iyong drugs na nagpainit ng buong katawan niya kaya't alam niyang hindi yun simpleng kalasinggan lamang ng puwersahan niyang angkinin si Chelsea. Ipinilig niya ang ulo. Ayaw niya munang balikan ang gabing iyon dahil binabalot na naman siya ng matinding guilt. Muling bumalik sa pag-uusap nila ni Arthur ang isip niya. Do you think she will believe me? I still can't get the sound of her cry that night out of my mind. 6 na taon yung nag-e-echo sa utak ko na para bang isa akong demonyong lalaki. Pinwersa ko siya, Arthur. I took her virginity with force. Bakas ang paghihirap sa kalooban niya ng isang bulat ang nararamdaman. He was sure that she was pure and innocent because when he woke up, there was a trace of blood on the bed under the light. Naaawang napalingon si Arthur sa kanya. And you found her already, you have the chance now to make it right. I know my responsibility to her, Arthur. Medyo mahinahon na ang boses niya. And that is, curious na tanong ni Arthur. I'm going to marry her. Ito lang ang paraang alam ko para maalis ng tuluyan ang guilt na nararamdaman ko. I will marry her. This time, hindi ko pakikinggan ang lola.
Hindi ko pakakasalan ng isang Jenna Alegria na sinasabi niya dahil kay Chelsea Rivera ako may pananagutan. Pinal na sabi ni Zian bago ito umayos na ng upo sa likod ng sasakyan. Let's go to the villa. Nagulat man sa naging desisyon ni Zian ay hindi naman matanong ni Arthur ang desisyon ng lalaki. Saksi siya sa 6 na taon na tahimik na nalulunod ito sa pagkakasalang hindi nito kailanman ginusto. Sa isang apartment naman sa UK. Okay, I will return to the Philippines in a week at the latest to prepare for this project, sagot ni Jenna sa kausap sa telepono. Mommy, are we going to the Philippines na? Isang bibong bata ang basta na lang sumulpot sa likod niya at yamakap sa isang binti niya. He's just 5 years old, but he already exuded an unparalleled aristocratic temperament. Ngumiti siya habang niyuko ang anak. Do you want to go to the Philippines with mommy? Yes. Yes. I want to go to the Philippines, mommy. I want to see Lolo Diego. I will be able to see my lolo at last, right? Bumitiw ito sa binti niya sa kamasayang tumalon-talon. Napalis ang ngiti sa mga labi niya nang banggitin nito ang ama. Kahit kasi itinakwil na siya nito ay hindi niya naman ipinagkakait sa anak na makilala nito ang lolo nito kahit man lang sa mga larawang ipinapakita niya. Ang trabaho niya lagi ang ibinibigay niyang dahilan sa tuwing nagtatanong ito kung bakit nasa malayo sila at hindi kasama ang lolo nito. Nakatingin siya sa kawalan nang biglang nagtanong uli ang anak. Mommy is daddy in the Philippines. Too. Mas lalo siyang natameme sa tanong na iyon ng anak. Sa lahat ng mga tanong nito, iyon ang tanong na lagi niyang kinakatakutan dahil kahit siya mismo ay hindi alam ang pagkakakilanlan ng lalaking lumapastangan sa kanya. Ang tanging pamilya na mayroon siya ngayon ay ang anak na si Xavier na siyang naging bunga ng gabing kanyang isinumpa at pilit na kinakalimutan sa loob ng 6 na taon. Napatitig siya sa maamong mukha ng anak. Kung may nakikita man siyang minana ng anak sa kanya ay ang tanging hugis pusong labi lang nito. Hindi ilang beses na napapatanong siya sa sarili sa tuwing natititigan ng ganon ang anak. Kahit 5 taon pa lang ang anak ay makikita na ang mestizo features nito na alam niyang hindi nakuha sa angkan nila. Kamukha ba ng anak niya ang ama nitong kinamumuhian niya? Yes. Wherever mommy goes, I'll go. Kumikislap pa ang namimalag na mga mata ng batang lalaki habang sinasabi iyon na tumatalon-talon pa. Jenna couldn't help but stare at him in amazement. Sa tuwing tinatitigan niya ang mukha ng anak ay hindi niya mapigilan ang kagalakan ng puso. Hindi pa rin siya makapaniwala na iniluwal niya ang batang iyon na may malaanghel na mukha. Okay, then let's pack up and go to the airport tomorrow afternoon. Yeah. Excited pa rin na tumanggo-tango ang anak niya habang patakbong tinungo ang kwarto nito para mag-impake ng mga gamit. Actually, naka-impake na lahat ng mga gamit nila. Binibigyan niya lang ng pagkakataon na tingnan ng anak ang mga naiwang gamit at baka may mga gusto pa itong dalhin sa pag-alis nila, lalo na ang mga laruan nito. Sa dinami-dami kasi ng mga iyon ay imposibleng madadala nila ang lahat kaya't pinapipili niya lang ito sa mga iyon. Napabuntong hininga siya. Pinalayas at itinakwil siya ng ama 6 years ago. Ilang taon siyang naninirahan abroad, hindi dahil ayaw na niyang bumalik sa Pilipinas, kundi dahil hindi pa rin siya matanggap ng pamilya sa 6 na taong iyon. Sa UK siya nanganak at pinalaki si Xavier. Ni hindi niya binanggit sa anak kung sino ang ama nito. Ngayong, mag-6 na taon na ang bata ay nagsisimula na itong magtanong. Nakikita kasi ng anak ang mga kaklase nitong may mga ama. Nagtataka marahil ang anak kung bakit wala itong madalang, daddy, kapag may mga okasyon sa paaralan at kailangang dalhin ang mga parents. Indirekta ang nagiging sagot niya sa anak sa tuwing nagtatanong ito tungkol sa daddy nito. Sinasabi niya lagi na sobra pa sa pagmahal ng ama't ina ang kaya niyang ibigay sa anak. Mabuti na lang at hindi na ito nangungulit pa ng sagot. Bagkus ay niyayakap siya ng mahigpit ng anak sabay sabi ng, I love you, sa kanya. Sa tuwina ay nakakaramdam siya ng guilt pero alam niyang tama lang ang desisyon niya. Mas magiging komplikado kung pipilitin niyang sagutin ang tanong ng bata. Babalik na naman siya sa bangungot ng kanyang nakaraan kung saan nabuo ang anak. Isa iyon sa mga bagay na gusto niyang kalimutan kaya't nakakatulong din sa parte niya ang paninirahan malayo sa Pilipinas. Ang tanging magandang naidulot ng gabing iyon ay ang anak niyang si Xavier. Pagkalipas ng 6 na taon ay kailangan na rin niyang bumalik ng Pilipinas kasama ang anak dahil sa trabaho.
Gusto na rin niyang makita ang papa niya kahit pa itinakwil siya nito. After all, he is her father. 3 days later in the evening, at the international airport, tahimik na tinutulak ni Jenna ang cart na may mga gamit nila, habang ang anak na si Xavier ay nakaupo sa itaas ng cart, busy sa pagmamasid sa paligid. Hindi may kakaila ang curiosity sa mga mata ng anak habang nalilibang sa mga nakikita. Nasa exit door na sila ng airport nang biglang may sumalubong sa kanilang dalawang lalaking nakasuot at leather shoes. Kung may suot pang dark shades ang mga ito ay magmumukha na itong mga men in black gaya ng sa palabas. Miss Alegria, pinadala kami ni Ma'am Conchita para sunduin ka. May naghihintay ng sasakyan para sayo. Nabigla man sa hindi inaasahang mga sundo ay magalang na tumanggi siya. It's okay. We can grab a taxi, thank you. Naisip niyang kailangan na niyang makaharap ng personal ang Ma'am Conchita na tinutukoy ng mga ito. Naaalibadbara na rin kasi siya sa bigla na lang pagsulpot ng mga tauhan nito. Nawawalan na siya ng privacy. Kailangan na niyang ipaintindi rito na hindi nito kailangang tumano ng utang ng loob sa kanyang ina sa pamamagitan niya. Sa di kalayuan ay nakaupo sa loob ng kotse si Zian. Hindi niya inaalis ang mga mata sa babaeng kakalabas lang ng airport na siyang nilapitan ng mga tauhan nila. Napakunot-noo pa siya nang kausapin lang saglit ng babae ang mga ito saka tumalikod. Nakita pa nga niya nang mapakamot sa ulo ang isa sa mga lalaking sumalubong dito. Hindi niya masyadong napagmasdan ang mukha ng babae dahil sa biglang pagtalikod nito. So, that's her, Jenna Alegria. Ang akala niya ay excited na sasama agad ito nang salubungin ng mga bodyguards ng lola niya. Sino ba naman ang makakahindi sa isang Conchita Escobar? Natigil siya sa matamang pag-iisip nang biglang may lumapit sa isa mga lalaking sumalubong kay Jenna. Hinayla ng bata ang manggas ng suot ng bodyguard at parang may sinabi. Bigla namang napalingon si Jenna at mabilis na hinawakan ang kamay ng bata saka inakay paalis. Maya-maya ay kinarga nito ang bata habang kinakausap ng masinsinan. Wait a minute, may anak ang babae. Biglang may nabuhay na pag-asa sa dibdib niya. May asawa na yata o kaya'y may karelasyon ng iba ang babaeng gusto ng lola niyang pakasalan niya. Bakit nga ba hindi sumagi sa isip niya ang posibilidad na iyon? Maya-maya'y unting sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Hindi na siya mahihirapang kumawala sa kagustuhan ng lola niya. Hindi na niya magiging problema ang pagpapakasal sa isang Jenna Alegria. Maaari na niyang pagtuunan ng pansin ang responsibilidad niya kay Chelsea. Nagkita uli sila ng babae kanina. Ang plano niya ay sabihin na rito ang alok na pagpapakasal bilang kabayaran sa naging kasalanan niya 6 years ago. Hindi niya alam kung bakit hindi rin niya nasabi iyon dito kanina. Alam niyang may pag-aalinlangan sa puso niya lalo pat sumusulpot uli sa isip niya ang mukha ng babaeng minahal niya ng lubusan. Si Heather kahapon lang din niya nalaman na babalik na ng Pilipinas ang babae. Ibinalita iyon ng isa sa mga mutual friends nila ng babae. Mula nang umalis ang ex-fiancé ay nag-hire siya ng taong magbabalita sa kanya ng mga kaganapan sa buhay ng babae. 3 taon niyang sinubaybayan ang buhay nito. Natigil lang iyon nang malaman niyang engaged na ito sa naging nobyo nitong dayuhan sa Europe. Ayaw na niyang pasakitan pa ang sarili kaya't hindi na siya nakikibalita patungkol kay Heather, pero hindi pa rin may iwasang may mga naghahatid ng mga balita sa kanya lalo pa sa mga gatherings ng mga kaibigan nila ni Heather gaya kahapon. Nalaman niyang hindi natuloy ang plano nitong pagpapakasal sa dayuhan. Hindi niya may kakaila na nabuhayan uli siya ng loob lalo pa at babalik na muli ang babae sa Pilipinas. Pero paano si Chelsea? Paano ang kasalanan niya rito na kasal sana ang magiging kabayaran niya? Napatingin siya uli sa direksyon ni Jenna na karga pa rin ang bata na parang inaalo ito. Well, at least wala na siyang puproblemahin patungkol kay Jenna Alegria. Let's go. Utos niya kay Arthur na siyang nagmamaneho ng kotse. Mabilis na tumalima naman ang lalaki at nilisan na nga nila ang airport. Hey po, do you know who my father is? Mabilis na nilingon ni Jenna ang anak nang marinig ang boses nito. Hindi niya napansin na bumaba pala ito ng cart bago pa siya naglakad palayo sa mga lalaking sumalubong sa kanila sa airport. Xavier. Agad na tawag niya rito sabay hawak sa kamay ng bata. Sorry, hindyong paumanhin niya sa tauhan ni Mrs. Escobar. Mommy, I just. Agad na kinarga niya ang anak nang parang ayaw nga nitong paawat sa kakatanong sa lalaki.
Nagulat din siya dahil iyon ang unang beses na nagtanong ang anak tungkol sa ama nito sa ibang tao. Xavier, you cannot just ask anyone about your dad, okay? Halos ayaw pang lumabas sa bibig niya ang salitang dad. Biglang lumungkot ang mukha ng bata. I thought they knew my dad because we're here in the Philippines already, mom. Imbes na sagutin agad ang anak ay hinalikan niya ito sa noo. Hindi niya kasi alam kung ano ang isasagot dito. Alam niyang simula pa lang iyon at masusundan pa ang mga tanong nito lalo pa at nasa Pilipinas na sila. Kinumpirma niya kasi na nasa Pilipinas nga ang ama nito para may masagot man lang siya sa mga tanong nito tungkol sa ama. Mommy, I'm hungry. Nalilito pa ang utak niya kung ano ang sasabihin sa anak. Mabuti na lang at ito na ang kusang nag-iba ng topic. Okay, let's eat first before we go home. Hinalikan niyang muli ito sa noo saka ibinaba. Pumara siya ng taxi at nagpahatid muna sa bukas pa na kainan. Mabuti at hindi pa naman ganun kalalim ang gabi nang marating nila ang Pilipinas. Pagkakain ay agad na nagpahatid na siya sa tutuluyan nila ng anak. Bago pa sila umuwi ng Pilipinas ay nakahanap na siya ng matitirhan nila ng anak sa tulong ni Kate, ang pinsan niya. Isa rin yung maliit na kondo malapit sa magiging office niya. Napabuntong hininga siya nang maalala ang trabaho. Hindi naging madali ang buhay niya nang mapadpad siya ng UK. Mabuti at may malayong kamag-anak sila sa side ng ina niya na kumupkop sa kanya. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay ng kamag-anak habang nag-aaral din siya ng short course ng designing. Iyon ang napili niya dahil mahilig siya sa pagdidesign ng mga damit dati pa. Mas lalong naging komplikado ang sitwasyon niya nang malaman niyang buntis siya. Talaga nga yatang pinaglaruan siya ng tadhana ng mga panahong iyon dahil nag-iwan pa talaga ng alaala ang pangyayaring pilit niyang kinakalimutan. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya nang malamang nagbunga ang karahasan ng lalaking isinusumpa niya, mas lamang ang galit niya lalo na kina Chelsea at Amanda. Hindi talaga siya nagsumbong sa pulis dahil ayaw niyang makaladkad ang pangalan ng ama sa iskandalong iyon. Sa katunayan ay maaari pa niyang dalhin ang mga pulis sa kwarto kung saan nanatiling walang malay ang lalaking bumaboy sa kanya. Ayaw niyang tumatak sa utak niya ang pagmumukha ng lalaki kaya't ni hindi man lang niya binuksan ang ilaw para tingnan ang hitsura nito. Kahit nangangapa sa dilim ay pinilit niyang magbihis para makalabas agad ng kwarto habang nanatiling walang kakilos-kilos ang lalaki. Marahil sa sobrang kalasinggan kaya't nawalan ito ng malay pagkatapos nitong angkinan siya ng sapilitan. Bakit hindi na lang ito nawalan ng malay bago pa man ito na isakatuparan ang lahat? Napalingon siya kay Xavier. Diya't at may dahilan ang lahat. Pinahintulutan yata ng tadhana na mangyari ang dapat mangyari para dumating sa buhay niya si Xavier. Napangiti siya sa kabila ng mapait na alaala. Ni hindi sumagi sa isip niya na ipalaglag ang nasa sinapupunan niya kahit pa mangangahulugan iyon ng panghabang buhay na pagtakwil ng ama sa kanya. Siguradong mas isusuka siya nito bilang anak kapag nalamang nagkaanak siya at wala man lang maipakilalang ama ng bata. Lalong iigting ang mga maling akala nito sa kanya na itinanim ng stepsister niyang si Amanda at ng dating kaibigan na si Chelsea. Kahit nasa malayo siya ay ilang beses siyang kumukontak sa ama pero lagi ay ayaw nitong tanggapin ang kanyang tawag. Wala siyang itinanim na galit para rito. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito bilang ama. Hindi siya nawawala ng pag-asa na darating ang araw na pakikinggan siya nito para maituwid niya ang mga maling iniisip nito sa kanya. Sa ngayon ay magfo-focus muna siya sa trabaho niya. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa Glamour Fashion. Naging matalik na kaibigan niya ang isa sa mga naging kaklase sa designing course at nagtatrabaho na ito sa Glamour Fashion ng panahong iyon. Nang matapos niya ang Associate Degree for Designing ay sumubok siyang mag-apply sa Glamour Fashion na sikat din sa UK. Nabigyan siya ng part-time job lang pero makalipas ang 1 taon ay inabsorb na rin siya ng kumpanya dahil naging mabenta ang designs niya. Ngayon nga ay hindi siya makahindi nang alukon siya ng kumpanya na lumipat sa Pilipinas dahil nagpatayo sila ng branch sa bansa. Isa siya sa mga napili na ma-relocate dahil na rin sa kaalaman na isa siyang Pinay. Magiging advantage daw kasi iyon lalo at taga-Pilipinas siya. Malaki ang itataas ng sweldo niya kaya't pumayag na rin siya. Ang totoo rin kasi ay masidi ang kagustuhan niyang makabalik ng Pilipinas lalo pa at nalaman niya na may dinaramdam ng sakit ang ama. Nakikibalita kasi siya lagi sa pinakamalapit niyang pinsan na si Kate.
Napag-alaman niyang halos kalahati ng mga negosyo nila ay sina Amanda at Zenaida na ang namamahala. Wala naman siyang pakialam na sa mga ari-arian ng ama. Mas iniisip niya ang kalusugan nito kaya't ipinagpasalamat na rin niya na hinahayaan na nitong tulungan ito ng iba sa pamamahala ng mga negosyo nito. Sa susunod na linggo na agad siyang magsisimula sa trabaho niya. Mag-iisang taon na ang Glamour Fashion sa Pilipinas nang alukon siya ng company na lumipat sa branch nila sa Pilipinas. Agad na pamatok ang mga designs ng Glamour Fashion sa Pilipinas kahit kakasimula pa lang nito sa bansa. Gusto ng kumpanyang i-introduce ang designs niya sa sariling bansa dahil naniniwala sila na mas lalong papatok yun dahil na rin mas alam niya ang taste ng mga Pinoy. Sa Europe ang main branch ng Glamour Fashion at nabalitaan niyang may mga Filipino models ng company ang ipapadala rin ng kumpanya na siyang gagawing models ng mga gawa niya. Kahit kaka-rating pa lang ay agad na sumabak na siya sa trabaho ng mapatulog na si Xavier. Tiningnan niya ang design ng isang gown na di niya matapos-tapos. Kailangang maging mabusisi siya sa design na iyon dahil iyon ang gown na isusuot ng main model sa Europe ng kumpanya. Iyon ang gown na isusuot ni Heather Phillips, isang half Filipina, half American model na uuwi rin ng Pilipinas sa taong iyon. Did you introduce yourself to Jenna already? Kahit matanda na ang lola niya ay hindi pa rin may kakaila ang pagiging demanding at bossy nito sa tono ng pananalita. Kung naiiba lang ay siguradong manganginig na sa boses pa lang ng abuela. Kalmadong umupo si Zian sa swivel chair sa harap ng mesa ng lola. Well, I was about to, but I saw this little boy. This cute kid. Bago pa man niya natapos ang sasabihin ay may inilapag na picture ang matanda sa mesa. Natuon ang paningin niya sa malaking picture ng mestisong bata na nakangiti. Cute indeed. Wala sa loob na napangiti siya nang makita ang picture. Nang makita niya kasi ito sa airport ay hindi niya rin gaanong nakita ng lubusan ang mukha ng bata. Yeah, that kid. I bet he got his looks from his father, I believe. Jenna doesn't have a mestiza look. She has this Pinay beauty, and she looks gorgeous because of her morena look. Ipinagkibit-balikat niya lang ang sinabi ng lola niya pero hindi niya inaalis ang tingin sa picture ng bata sa mesa. It doesn't really matter kung kanino nagmana ang features ng bata kaya't hindi niya alam kung bakit kailangang i-discuss pa nila iyong maglola. Ang importante ay alam din ng lola niya na may anak ang babaeng gusto nitong pakasalan niya. For sure, alam na rin ito kung sino ang ama kaya't imposibleng mag-alok siya ng kasal sa babaeng nasa isang relasyon na. Tumunog ang isang envelope na nilapag nito sa mesa katabi ng picture ng anak ni Jenna. I just bought 70% share of Glamour Fashion Philippines. Jenna is one of the designers there. You will manage this company. I'm sure hindi ka na mahihirapang kumbansihin si Jenna na pakasalan ka in the long run. Walang anumang sabi ng matanda na para bang isang business proposal lang ang tinutukoy. What? You didn't expect me to ruin someone's relationship or, at worst, a marriage just to marry the woman you want me to marry, especially if it means ruining the family of this kid. Kinuha pa niya ang picture ng bata at hinarap sa lola niya para i-emphasize na isang bata ang masisira ang pamilya para lang masunod ang gusto nito. Who told you that the kid has a complete family? That's the main reason why I really want you to marry Jenna. I want you to save her reputation from her family. Her father disowned her for whatever reason, and now she's back with a kid that has no father. Disbelief was visible in his eyes. Bakit kailangang maging problema nila kung itinakwil man ang isang Jenna Alegria ng ama nito? Bakit kailangan niyang isalba ang reputasyon ng babae para matanggap uli ng pamilya nito? I can't even find the right words. This is not supposed to be our problem. I promised her mom that I will take care of her daughter no matter what. I see this as the right time to fulfill that promise, Zian. Whose mom are we talking about, La? Mas lalong naguguluhang tanong niya sa matanda. Huminga muna ng malalim ang babae bago tumingin uli sa kanya. Do you still remember that incident? The one when I almost lost you. Kung hindi ka pa itinulak ng babaeng sumagip sa'yo, siguradong wala ka na, apo. Nakita ko yun lahat and it never left my mind ever since. That woman who saved you is Jenna's mother.
Muli ay parang maluluha na naman ito habang inaalala ang pangyayaring iyon. Hindi rin ilang beses na napapanaginipan niya ang pangyayaring iyon magpahanggang ngayon. Ang naaalala niya lang ay may sinundan siyang isang pulubi na bibigyan niya sana ng pagkain. Hindi niya napansin na nasa may kalsada na pala siya. Nagulat na lang siya nang biglang may tumulak sa kanya kaya napunta siya sa tabing daan at nang lumingon siya ay saktong nakita niya ang pagbundol ng rumaragasang kotse sa babaeng nagtulak sa kanya. Ilang araw din siyang hindi nakapagsalita mula nang masaksihan ang pagkamatay ng babaeng nagligtas sa kanya. Ang sabi ng doktor ay dahil daw iyon sa traumang naranasan. At nang makapagsalita nga siya ay wala siyang ibang ginawa kundi umiyak ng ilang oras. Isinama siya ng lola niya sa puntod ng babaeng namatay. Doon nga ay nakita niya ang paghihinagpis ng lola niya sa unang pagkakataon. Sobrang guilt ang naramdaman niya kahit musmos pa lamang siya noon. Narinig nga niya nang sumumpa ang matanda sa puntod ng babae na hindi pababayaan ang naiwan nitong anak. I need to fulfill my promise, apo. Ang boses ng matanda ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Wala sa loob na ibinaba niya sa mesa ang picture na hawak. We can just compensate her and make sure that she and her son will live their lives comfortably. Biglang tumigas ang ekspresyon sa mukha ng lola niya dahil sa narinig. Halatang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya, how can they live a comfortable life when they are still disowned by their family? Napahinga muli siya ng malalim. How sure are you na tatanggapin siyang muli ng pamilya niya kung pakakasalan ko siya? Umayos ng upo ang matanda sa kamat-amon siyang tiningnan. Sino bang ama ang hindi tatanggap sa iyo bilang son-in-law na kayang kalimutan ang kasalanan ng anak niya, Zian Walton Escobar? Siguradong sigurado ang boses ng lola niya. What if I don't marry her? Nananansya na rin ang boses niya habang nakatitig sa matandang babae sa harap. Ni hindi man lang ito natinag. Then I have no choice but to file a case with Wallace Phillips. One can never forget $1 million embezzlement. It's not that I'm blackmailing you, but what do you care about this case? After all, his daughter also left you hanging, right? Napakurap-kurap siya. She is blackmailing him. Alam ng lola niya kung gaano niya kamahal si Heather. In fact, halos lumuhad na siya sa matanda para lang iurong nito ang kaso sa ama ni Heather. Nalaman kasi nito ang $1,000,000 na unti-unting nilulustay ng ama ng babae sa sugal at mga babae sa loob ng ilang taong pinagkakatiwalaan nila ito sa iba nilang mga negosyo. Biglang bumalik sa isip niya ang tagpong nakita niya na nakahandusay sa Heather sa banyo ng walang malay. Nagkalat ang lalagyan ng sleeping pills sa sahig. Tinangka nitong magpakamatay dahil sa kahihiyan at sa kaalamang makukulong ang ama nito. Mabuti at naagapan niya pa ito at nadala sa ospital. Hindi niya maaatim na maulit muli ang pangyayaring iyon kahit pa sabihing nilayasan siya ng fiancé bago pa man ang kasal nila. Alam niyang may halaga pa rin ito sa puso niya. Matagal na katahimikan ang namagitan bago niya naisip ang kunin ang envelope sa mesa. When will I take over Glamour Fashion? Formal ang boses na tanong niya sa babae. Next week? Jenna will start next week. Nakangiti ng sagot ng lola niya. Walang imik na tumayo siya pero bago umalis ay binalikan niya ang picture ng bata at tinitigan iyon bago ipinasok sa envelope na hawak. Hindi na siya nagpaalam pa sa matanda nang lumabas ng opisina nito. Chapter 3. First day niya sa trabaho sa araw na iyon. Mabuti na lang at malapit lang ang nursery school na nahanap niya para sa anak sa kondo nila. Siya na ang naghatid kay Xavier at ang susando naman sa anak niya mamaya ay ang stay-out yaya na nirekomende ng pinsan niyang si Kate. Alas 8 ng umaga ang pasok ng anak at sisunduan na ito ni Yaya Midang sa tanghali dahil ilang oras lang din naman ang pasok ng anak. Sa kondo mananatili ang yaya ng anak hanggang sa pag-uwi niya galing sa trabaho. Alas 9 ang inya sa office at 8:45 pa lang nang dumating siya. Agad na may sumalubong sa kanyang employee rin ng Glamour Fashion para ituro ang magiging office niya doon. Laking gulat pa niya nang pumasok sila sa isang malaking opisina. Sasabihin niya sanang baka nagkamali lang ang babae ng pasok pero bago pa niya maisatinig iyon ay nakita nga niya ang pangalan niyang nakapaskil sa harap ng pinto. Jenna Alegria, junior designer, nagpasalamat na lang din siya sa babae bago ito umalis.
Excited na tinungo niya ang mesang may name tag din na kumikinang pa. Hindi niya aakalaing magkakaroon siya ng sariling opisina rito. Sa UK kasi ay 5 silang designers ang nag-share ng isang room. Hindi naman naging problema iyon sa kanila dahil malaki rin naman ang opisinang iyon. Kakaiba pa rin pala sa pakiramdam ang pagkakaroon ng sariling office kung saan makakakilos siya ng maayos na walang iniisip na ibang kasama sa loob ng kwarto. Napakunot-noo siya nang mapatingin sa gilid. Transparent ang dingding sa left side kaya't kitang-kita niya ang mas malaking opisina sa kabila na may sofa. Hindi pala maituturing na kanyang-kanyang ang lugar dahil parang nagiging partition ng dalawang opisina ang transparent na dingding. Kaninong opisina ang nasa kabila? Mas doble ang laki ng opisina ng kung sino man ang nagmamay-ari noon. Diya't katabi pa ng opisina niya ang isa sa mga big bosses ng kumpanya. Halata naman base sa opisina nito na isa ito sa may malaking posisyon sa glamour fashion. Pilit na inaaninag niya ang name tag sa mesa pero nahihirapan siyang basahin iyon. Ipinagkibit balikat na lang din niya ang natuklasan. Muling sumilay ang ngiti niya nang makita ang malaking pangalan niya sa desk. Pinasadahan niya ng mga daliri ang sariling pangalang nabasa doon. Bumalik ang excitement niya nang hilain ang upuan para umupo. Hindi pa man ay inspired na siyang magtrabaho sa bagong opisina. Hindi na naghintay na mag-alas 9, agad na kinuha ang mga gamit at sinimulan na ang trabaho. Nakausap na niya ang senior designer niya kung saan siya magpapasa ng mga gawa. Alas 10 ang pasok nito sa office kaya't minabuti niyang simulan na muna ang trabaho habang hinihintay ang senior designer nang maipakilala niya ang sarili ng personal. Engrossed siya sa ginagawa kaya't hindi niya namamalayan ang oras. Muntik pa siyang mapatili sa gulat nang biglang tumunog ang Avaya phone sa mesa. Wala sa loob na napahawak siya sa dibdib sa sobrang gulat. Bigla rin namang natigilan ng magawi ang mga mata niya sa katabing opisina. Nahadyap ng paningin niya ang biglang pag-ikot patalikod sa kanya ng swivel chair na inuupuan ng isang lalaki. Kanina pa ba ito Ron? Muling tumunog ang phone sa mesa kaya't minabuti niyang sagutin na iyon na hindi inaalis ang tingin sa likod ng lalakang nakaupo sa kabilang office. Good morning, Jenna Alegria speaking. Pagkasabi noon ay nakita niya ang lalaking tumayo at diretsyong lumabas na ng opisina nito. Ni hindi niya man lang nakita ang pagmumukha nito. What time is it, Miss Alegria? Masungit na boses ang agad sumalubong sa kabilang linya. Nabosesan niya ang babae. Agad na napatingin siya sa relo at nakita niyang alas 10:30 na. Oh, I'm sorry, Miss Malnegro. I got carried away with my work and report now here in my office. Is this the impression you're going to give me on your first day here? Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil pinagbagsakan na siya ng telepono ng kausap. May pakiramdam na talaga siya na masungit ang senior designer na naka-assign sa kanya pero hindi niya naman akalain na ganun kasingit. Agad na inayos niya ang sarili bago tumayo. Hinayaan niya na lang muna ang gawa sa mesa saka lumabas ng opisina. Napakunot-noo pa siya nang walang makita kahit isang empleyado paglabas niya. Magtatanong sana siya kung nasaan ang opisina ng senior niyang si Miss Paula Malnegro. Anong oras ba pumapasok ang mga empleyado roon? Napalingon siya sa direksyon kung saan nakarinig siya ng palakpakan. Nabasa niya ang conference room sa pinto. Agad na lumapit siya roon at dahan-daang itinulak ang pinto. I can see that we're both late for this meeting, aniya ng isang nagmamay-ari ng baritonong boses. Napaigik pa siya konti sa biglang pagsalita nito na nasa tabi na niya pala. Sabay pa nilang hinawakan ang hawakan ng Peer Diaries Feminine Ordinal Indicator ta. Bago pa man siya napatingin dito ay mabilis na nabawi niya ang kamay ng lam-apat iyon sa kamay ng lalaking nakahawak na rin sa doorknob. Kakaiba ang init na dulot ng pagkakadikit ng kamay niya sa kamay nito kahit ilang segundo lang iyon. Dahan-daang nilingan niya ang lalaki na inalis na rin ang kamay sa pinto at humarap sa kanya ng tuluyan. Agad na sumalubong sa mga mata niya ang isang mukhang parang nililok ng isang eskultor. Marami na siyang nakikitang mga lalaking mukhang mga modelo lalo na nang manirahan siya sa UK, pero kakaiba ang angking kagwapuhan ng lalaking kaharap. Ilang segundo siyang nakatitig lang sa pagmumukha nito at habang pinagsawa niya ang mga mata rito ay bigla naman siyang napakunot-noo nang parang nagiging pamilyar ang features ng mukha nito. Ang mga mata, ilong ang hugis ng mukha,
Bakit parang pamilyar sa kanya ang mga iyon? Pilit na hinahagilap ng isip niya kung sino ang kamukha ng lalaking sa tansya niya ay nasa early 30s pa lang. Napatingin siya sa kabuuan nito at sa suot. Ito ang lalaking nakaupo kanina sa kabilang opisina. Well, how do you rate me so far? Obvious ang amusement sa boses ng lalaki. Ha, parang wala pa rin sa sariling tanong niya. Bago pa nakasagot ang lalaki ay biglang bumukas na ang pinto. Sabay silang napatingin sa nakabukas na pinto, lalo pa at narinig nila ang ingay sa loob noon. Isang malaking bulwagan ang loob ng kwartong iyon. Lahat ay nakatingin sa kanila. Oh, there he is. Let's welcome the new CEO of Glamour Fashion Philippines, Mr. Zian Walton Escobar. Mas lalo siyang natigilan sa kinatatayuan nang marinig ang pangalan ng lalaki. Escobar, siya si Zian Escobar, ang apo ni Conchita Escobar. What were you doing with Mr. Escobar? Kaya pala hindi ka nakapag-report sa akin dahil sinigurado mong makapag-report sa bagong co-owner ng kumpanya. Ang nanggagalaiting mahinang boses ng isang babae ang nagpabalik sa kanya sa pagkatulala. Nakita niyang nasa loob na ng room ang lalaki kasama ang babaeng nagpakilala rito kanina. Jenna Alegria, right? Saka lang niya napagtuunan ng pansin ang babae sa tabi niya nang magsalita itong muli. Nakahalukip-kap ito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Hula niya ay ito si Paula Malnegro. Just wait in my office, sabay talikod na sabi ng babae. Wait, shouldn't I be here also? Pahabol na tanong niya bago pa man ito nakalayo sa kanya para bumalik sa loob. Nasa bakana pa rin kasi sila ng pintuan. Mabuti na lang at nasa bagong CEO na ng kumpanya nakatuon ang atensyon ng lahat. Nakataas ang kilay na humarap uli sa kanya ang babae. Why? Are you expecting an introduction as well just because you're new here? Nakakaloko pa ang pagngiti nito sa kanya. Mula nang lisanin niya ang tahanan nila ay natuto na rin siyang maging palaban. Wala kasi siyang ibang aasahan na magtatanggol sa kanya at sa anak niya kundi sarili niya lamang. Naging masyadong mabait na siya dati at hindi maganda ang naging resulta noon. Sa katunayan ang pagiging masyadong mabait pa nga niya ang dahilan kung bakit may kinimkim na galit ang 2 taong itinuring niyang mga kapatid dati. I'm also an employee here, Miss Malnegro. I believe I should also be here welcoming our new CEO. Walang anumang sagot niya saka pumasok na ng tuluyan sa loob. Nilampasan pa nga niya ang babae na natigilan. Hindi yata nito inaasahan ang pagsuwi niya rito. Agad na nakahanap siya ng bakanteng upuan sa bandang likod. May isang nagsasalita sa harap habang pinipresenta ang mga achievements ng isang Zian Escobar. Tahimik lang na nakatayo sa tabi ng babaeng nagsasalita ang lalaking ipinapakilala nito sa harap bilang bagong CEO. Nakita niya na tila may hinahanap ang mga mata nito at biglang tumigil iyon nang magtama ang mga tingin nila. Mabilis na ibinaling niya sa ibang direksyon ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit parang hinihigop siya ng mga mata nito sa tuwing magkatitigan sila. Sakto namang sumalubong sa kanya ang matalim na tingin ng senior designer niya nang tumingin siya sa gilid. Agad na itinuon niya na lang sa sahig ang atensyon at nagkukunwaring hindi ito napansin. Alam niyang nagbabanta ang tingin ng babae. Halos magkasing edad lang sila nito sa tingin niya. In fact, mas mukhang modelo ang babae kesa designer. Mas mabuti nga yata sigurong naghintay na lang siya sa office nito kesa ubusin ang oras sa kakatitig sa sahig. Feeling outsider ang pakiramdam niya lalo pa at wala pa siyang kakilala talaga sa kumpanya. 5 minuto na yata siyang nakayuko lang habang nakaupo nang marinig niya uli ang isang baritonong boses. Gustong-gusto na niya sanang iangat ang tingin para tingnan ang lalaki habang nagsasalita pero pinigilan niya ang sarili. Natatakot siyang magtama uli ang kanilang mga mata. Imbes na magmukhang tanga habang nanatiling nakayuko ay kinuha niya ang lapis na nasa side pocket niya sa pinaglaruan iyon ng daliri. Inangat na niya ang tingin pero nanatili lang iyon sa likod ng empleyadong nakaupo sa harap niya. I would also like to introduce the junior designer who's transferred here in the Philippines from UK. This is also her first day here, so I hope you will give her a warm welcome just like the one you gave me. I'd like Miss Jenna Alegria to come here in front. Nagulat pa siya nang marinig ang pangalan galing mismo kay Zian Escobar. Kailangan ba talagang ipakilala siya nito sa lahat na para bang may importanteng posisyon din siya sa kumpanya?
Masigabong palakpakan ang narinig niya habang nakatingin ang lahat sa kanya. Napilitang tumayo na rin siya at ngumiti ng tipid. Gustong manginig ng mga tuhod niya habang naglalakad papunta sa harap. Mas lalo pang nawala ng lakas ang mga binti niya nang makita ang matamang pagtitig ni Zian habang hinihintay siya nito sa harap. Pormal ang mukha nito at walang bakas ng ngiti na mas lalong ikinangatog ng mga tuhod niya. Kinuha niya ang mic na inabot ng lalaki sa kanya. Muli ay nagdampi ang mga daliri nila at katulad kanina ay kakaibang kilabot ang hatid ng simpleng pagdikit ng mga kamay nila. Inalis muna niya ang bar sa lalamunan bago nagsalita. Good morning everyone. Yes, I'm Jenna Alegria. I've been working with Glamour Fashion in UK for years. I'm happy to meet all of you here in the Philippines. Napilitan siyang lingunin ng lalaki sa tabi niya at ngitian din ito ng tipid. Thank you, Mr. Escobar for the introduction. Halos di pa siya humihinga nang sabihin iyon. Inabot na rin niya pabalik ang mic sa lalaki. You're welcome, Miss Alegria. On behalf of Fashion Glamour Philippines, I'd like to thank you for accepting the offer of working here in the Philippines. I've seen your designs back, and I'm surprised that Fashion Glamour UK did not promote you yet as a senior designer. Hindi niya alam kung nagsasabi ito ng totoo na nakita na nga nito ang designs niya pero ikanataba ng puso niya ang sinabi ng lalaki. Ang kanina'y tipid ng ngiti ay naging sinserong ngiti na ibinigay niya rito. Bumalik na agad siya sa upuan niya. Sobra 1 oras lang ang itinagal ng meeting na iyon dahil itinalaga lang talaga iyon para sa pagpapakilala ng bagong CEO. Nabanggit din sa meeting ang official party para sa bagong co-owner ng Glamour Fashion Philippines sa next 2 weeks. Gaganapin iyon sa mismong mansiyon ng mga Escobar. Biglang sumagi sa isip niya si Mrs. Conchita Escobar. Sigurado siyang andong din ang babae sa party na iyon. Gagamitin niya ang opportunity na iyon para makaharap ito at makausap. Gusto niyang ipaalam dito na sapat na sa kanya ang personal na pasasalamat sa kanya bilang anak ng sumagip sa apo nito. Umaasa siyang sa pag-uusap nilang iyon ay may parating niya na hindi na niya kailangan ang kung anumang atensyon o tulong mula rito para tumano ng utang na loob sa kanya ina. Nang matapos ang meeting ay hinintay niya munang lumabas ang ibang empleyado. Ang mga big bosses naman ng kumpanya ay may iwan para sa hiwalay na meeting ng mga ito lamang. Nang konti na lang ang naiwan ay saka siya naglakad palabas ng conference room. Dumiretso muna siya sa office niya para kunin ang mga designs na ipapakita sana kay Paula. Kinuha niya agad ang folder sa bag para puntahan agad ang babae. Ayaw niyang paghintayin uli ito. Alam niyang hindi na agad maganda ang relasyon nila sa trabaho dahil sa hindi niya pag-report agad dito at ayaw niyang lumala pa iyon. Bitbit na niya ang folder nang biglang bumukas ang pinto ng office niya. Really? This is your office? Are you kidding me? Nakita pa niya nang inilibot ni Paula ang mga mata sa kabuuan ng opisinang nakalaan sa kanya. I think they made a mistake here. Tiningnan pa nito ang harap ng pinto para basahin ang pangalang nakalagay doon. Nag-dial ito sa phone nito habang hindi inaalis ang mga mata sa pangalan niya sa pinto. Sino ang naglagay ng pangalan dito sa office katabi ni Mr. Escobar? I believe nagkapalit ng opisina ang junior at senior designer. Can someone fix this? Asap. Padabog na binabaan agad nito ng phone ang kausap. Idiots. Mahinang mura nito. Nanatiling nakatingin lang siya sa babae. Well, you can transfer your things to my office. This will be my office from now on. Mga bobo lang yung nag-assign ng room. Mataray na sabi nito sa katuloy-tuloy na sa pagpasok at dumiretso sa desk niya. Remove this, please. Itinulak pa nito ang name tag niya sa mesa habang prenteng umupo agad. Hindi niya alam kung paano magre-react sa pagiging prima donna ng babae. Ngani-ngani na niyang patulan ng babae pero pinigilan niya lang ang sarili dahil boss pa rin niya naman ito. Hindi naman big deal sa kanya ang pakikipagpalit nito ng office sa kanya. Baka nga naman kasi nagkamali lang ng bigay sa kanya. Ang hindi lang niya nagustuhan ay ang paraan ng pagpapaalis nito sa kanya sa office na parabang nagpapaalis ng aso. Huminga muna siya ng malalim bago bumalik sa mesa para ligpitan ang mga gamit niya roon. Before you go to your office, make me coffee first. Walang anumang sabi ng babae sa kanya. Abat ginawa pa siyang personal alalay nito.
Nagtatalo ang isip niya kung gagawin nga ang iniutos nito. Hindi niya naman kasi trabaho ang pagsilbihan ito. Sa huli ay napili niyang masabaan pa ang pasensya para wala nang dumagdag na gulo sa unang araw niya sa trabaho. Nang mailigpit ang nga gamit ay inilagay niya muna sa isang upuan ang mga iyon saka pumunta sa gilid kung saan may nakita siyang nakahanda ng brewed coffee. Naglagay siya sa isang baso at agad na inilapag sa mesa ng senior designer. Tiningnan lang siya nito at hindi man lang nagpasalamat. Maya-maya ay may narinig silang mahihinang katok sa pinto. Dumating ang dalawang lalaki na inutusan ng babae na tanggalin ang nakapaskil na pangalan sa pinto ng office upang ipalit ang pangalan nito roon. Hindi na muna siya pinaalis ni Paula habang tumayo ito para lapitan ang mga utility staff na nagtatanggal ng pangalan sa pinto. Umupo na lang din muna siya habang bored na nakatingin sa babaeng mukhang excited nang tuluyang naalis ang name tag sa pinto. Nakatunganga lang siya sa mga ito nang biglang may bumukas na parang pinto sa may dingding sa kabilang opisina. Nagulat pa siya nang lumabas doon ang bagong CEO ng Glamour Fashion Philippines. Napatitig siya sa nilabasan nitong pinto. Hindi kasi halata na ang kalahati ng glass wall ay isa ring sliding door na magagamit para magkaroon ng access para pumasok at lumabas sa dalawang opisinang magkatabi. Mukhang kara-rating lang nito at dumiretso sa opisina na pala ni Paula Malnegro. What's going on here? Curious na tanong ni Zian na agad damako ang mga mata sa tatlong nakatayo sa pinto. Sabay na napalingon ang tatlo rito. Nanlaki pa ang mga mata ni Paula nang makita ang bagong boss. Ilang segundo lang ay sumungaw sa mga labi nito ang tila ba nang hahalinang ngiti. Oh, hi, Mr. Escobar. There was a slight mistake, and we are just trying to fix it. What kind of mistake? Kumunat ang noo nito lalo pa at napansin ang name tag niyang basta na lang inilagay sa sahig. Pinulot nito iyon at binasa ang nakalagay na pangalan. I believe there was a mistake in the office assignment. We just need to change the name here. They interchanged our office. Miss Alegria's name tag should be on the other office. They will put my name here. Saka lang napalingon si Zian sa kanya. Agad na tumayo siya at binati ang boss. Good morning, sir. Muli ay binigyan niya ito ng matipid na ngiti. Ibinalik nitong muli ang tingin sa mga lalaking tumigil muna sa kanilang ginagawa. Yeah, there's a need to change this name. The new name tag will be available tomorrow. Get in touch with Mr. Reyes. Make sure to change it right away once it is ready. Walang emosyong mababakas sa boses nito nang sabihin yun sa mga utility staff. Okay, sir. Sabay pang sagot ng mga ito. Mas lalong lumuwang ang ngiti ni Paula sa narinig. Thank you, Mr. Escobar, for taking care of this little concern personally. Yumuko pa konti ang babae nang sabihin iyon. Walang reaksyon at walang sagot mula sa lalaki. Tumalikod lang ito agad saka siya binalingan. Muntik pa niyang bawiin ang mga tingin rito nang magkasalubong uli ang mga mata nila pero pinigilan niya ang sarili dahil baka magmumukha siyang teenager na natitigan ng crush at pinilit na umiiwas ng tingin. Parang may gusto itong sabihin pero biglang nagbago ng isip. Umalis ito agad at dumaan muli sa sliding door ng glass wall. Parehong sinusundan nila ng tingin ang lalaki sa loob ng opisina nito. Hindi naman ito bumalik ng upo. May kinuha lang ito saglit saka lumabas na doon. I'm one lucky woman. Who would have thought na magkatabi lang ang office namin ni Zian Escobar. I'm just inches away from the most sought bachelor in the country. I'll make sure you won't be single for long, Zian Walton Escobar. Parang nangangarap na sabi nito sa sarili habang nakatingin pa rin sa opisinang inalisan ng lalaki. Umikot ang mga mata niya sa narinig. Maganda at sexy ito kaya siguro mas yung confident ang babae sa mga pinagsasabi nito. Ang malakas na pagtikhim ng isa sa mga utility staff ang nagpabalik ng pag-iilusyon ng senior designer. Miss Malnegro, ilalagay na po ba namin ang name tag ni Miss Alegria sa isang office? No. Ilagay ninyo na lang muna iyan dyan sa tabi. Saka ninyo natanggalin ang pangalan ko dun kapag ready na ang ipinagawa ni Mr. Escobar na bago. Hindi uli mapigilan ng babae ang mapangiti nang banggitin ang huling sinabi. Magalang na nagpaalam ang dalawa nang marinig iyon saka umalis na. Lilipat na ba ako sa isang office, Miss Malnegro? Bumalik ang pagkairita sa mukha ng babae nang magsalita siya.
Andon pa ang mga gamit ko. What you will do instead is hakutin yung mga gamit ko saka ilipat dito. Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng kilay niya. Parang sumusobra na nga ang babae. Mukha ba siyang alalay nito? No, I won't do that, Miss Malnegro. What? Biglang tumaas ang boses nito nang marinig ang nonchalant na boses niya. I'm a designer here also, and my job is to design and create new styles of clothing, so tinatanggihan mo ang paghingi ko sayo ng assistance sa paglipat ng mga gamit ko. Paghingi ba talaga ng assistance iyon? Parang nang-uutos naman ang klase ng pananalita nito kanina. Sisigot na sana siya nang may kumatok sa pinto ng office. Come in. Hindi may kakaila ang iniis sa boses nito nang papasukin ng kung sino mang kumakatok sa labas. Nakita nilang muli ang dalawang staff na umalis kanina. Miss Malnegro, alin po sa mga gamit mo ang uunahin naming ilipat dito? There. Mabuti na lang at dumating ang dalawa kung hindi ay baka kung ano na ang nasabi niya sa superior niya. Alam niyang ito ang maituturing na direktang boss niya habang nagtatrabaho roon pero alam niya rin ang mga bagay na dapat lang niyang sundin sa mga ipinag-uutos nito. Sa tingin niya ay sinasadya iyon ng babae dahil sa hindi niya malamang dahilan ng matinding pagkakadisgusto nito sa kanya. Hindi ba talaga nito mapapatawad ang hindi niya agad pag-report dito sa first day ng trabaho niya para mairita ito ng ganun sa kanya? Imbes na sagutin ng mga lalaki ay sumabay si Paul sa mga ito pabalik sa opisina nito na halatang naiin. Pa rin. Naiwan siyang nakatayo na lang sa opisinang akala niya ay nakalaan talaga sa kanya. Well, so much for her first day. Outcast na ang dating niya. Tama ba ang desisyon niyang bumalik ng Pilipinas dahil sa trabahong iyon? Gusto niyang maging productive sa unang araw ng trabaho niya sa Pilipinas sa kabila ng hindi magandang simula nila ng senior niyang si Paula. Habang busy ang dalawang utility staff na lalaki sa kakahakot sa mga gamit ni Paula para ilipat sa opisina niya sana ay hinailan niya ang isang upuan at pumwesto sa gilid ng desk doon. Inilabas niya ang mga designs na itinabi niya lang dati dahil hindi niya masyadong feel ang mga iyon. Inisa-isa niyang tingnan ang mga iyon para makakuha ng idea sa isang gown na pinagtutuunan niya talaga ng panahon sa ngayon para kay Heather Phillips. Kahit nakaka-distract ang paglabas-pasok ng dalawang tauhan habang may mga bitbit ay pinilit niyang mag-concentrate sa mga designs na inilapag niya sa desk. Hindi pa pumasok muli si Paula mula nang umalis ito kanina. Marahil ay busy ito sa mga gamit na naiwan pa sa dating office nito. Ilalabas na niya sana ang pinakaiingatang design ng gown dahil may nakuha siyang idea nga mula sa mga draft designs niya nang walang kabog-abog na pumasok na muli si Paula. What are you doing on my desk? This is not your office anymore. Hindi pa rin nawawala ang pagtataray nito sa kanya, bagkus ay parang lumala pa nga iyon. Hindi naman siya basta-basta tinatablan na dahil mas may grabe pa sa ugali nito ang napagdaanan niya sa UK, lalo na nung panahong intern pa lang siya roon. I was just making the most of my time while you're still transferring your things here. Nagangat lang siya ng tingin sa babae saka hindi na lang itinuloy ang paglabas ng gown design niya sana. Kunot na kunot ang noo nitong lumapit sa mesa. Saka nito napansin ang kapeng inilapag niya kanina sa mesa nito. You didn't even remind me that my coffee's getting cold, padaskol na sabi nito sa kainis na inangat ang tasa ng malamig na kape. Kinagat niya na lang ang pang-ibabang labi para hindi ito masagot. Parang huhulagpos na kasi ang natitira pa niyang pasensya. Nakita niya nang sinubukan nitong inumin ang kape sa kaagad na padabog na ibinalik iyon sa mesa nang makumpirmang ang malamig na iyon. Sa ginawa ng babae ay tumalsik ang halos kalahating laman ng tasa at dumiretso iyon sa mga designs niyang hindi pa niya nakuhang lahat sa mesa. Maagap na iniiwas niya ang mga papel na may mga guhit niya pero nabasa rin ang 4 sa mga iyon. Oh, shoot, I'm sorry, kunwari hindyang paumanhin ni Paula pero hindi naman kababakasan ng emosyon ang boses. Nakita pa niya ang pasimpleng pag-ismid nito habang napatingin sa mga designs niya. Mabuti na lang talaga at mga drafts lang ang mga iyon, pero kahit mga drafts iyon ay pinanghihinayangan niya pa rin dahil binuhusan niya rin ng panahon ang mga designs na iyon. Nang sa tingin niyang hindi na maisasalba pa ang 4 na designs ay nilamukos niya lang ang mga iyon at itinapon sa basura sa tabi. Bago pa man makaalis muli si Paula ay napagdesisyonan na niyang kausapin na ito nang magkalinawan sila ng babae.
Is there something that we need to patch up first, Miss Malnegro, so we can have a smooth relationship at work? Mahinahon ang boses niya dahil gusto niya talagang ayusin ang relasyon nila sa trabaho. Ayaw niyang magiging dahilan ng kung anumang hindi magandang vibe sa pagitan nila para hindi siya makapagtrabaho ng maayos. You think so? Simulan mo kaya sa pag-alis ng kaiabangan mo sa katawan? Sa tingin mo ba ang galing-galing mo kaya ka inilipat dito? Hindi porket galing ka ng UK, parang sino ka nang umasta rito. Remember, you're just a junior designer and I'm your senior. Hindi ko naman nakakalimutan iyan, Miss Malnegro, but it doesn't mean that I will follow all your orders kahit hindi na iyon scope ng trabaho ko. Kalmado pa rin ang boses niya kahit kabaliktaran noon ang nararamdaman niya sa loob. Tuluyang humarap ito sa kanya at mas nangungut siya ang mga tinging ipinukol nito. Have you forgotten how it works here in the Philippines? Hindi uso ang pagtatrabaho lang alinsunod sa scope ng trabaho mo. You're so full of yourself kahit wala ka pa namang pangalan sa fashion industry. You see, you're still a junior designer. She gritted her teeth sa tinitimping emosyon. Hindi siya naaapektuhan sa pinagsasabi nito tungkol sa kanya as a designer dahil kilala niya ang sarili. Kahit ano pang sabihin nito ay confident siya sa mga gawa niya. Ang nakakagalit dito ay pag-aasta nito na parang ang isa ito sa stockholders ng kumpanya when in fact pareho lang din naman silang designers kahit pa senior niya ito. Well, Miss Malnegro, I'll stick to what I believe is right. I'll find a place somewhere muna while the office is not yet ready for me to work as a designer. Binitbit na niya ang bag niya at folders ng designs niya at akmang lalabas na ng opisina ng babae. Are you not going to wipe your mess here at my office? Hindi yun patanong pero photos na pagkakasabi. Napatingin siya nakakalat pa ring buhos ng kape sa mesa nito bago ito tiningnan sa mukha. Weren't you the one who poured that coffee to your own desk accidentally or intentionally, Miss Malnegro? How can that be my mess? Hindi niya inaalis sa mukha nito ang mga mata niya nang sabihin iyon. Inaasahan na niya ang biglang pag-awang ng bibig nito at panlalaki ng mga mata dahil hindi makapaniwala sa diretsyang akusasyon niya sa babae. Tumalikod na agad siya nang makita ang hinihintay na reaksyon nito. Wait, till Mr. Escobar hears this incident. I'm sure you'll be back in the UK with no job. Pati ang boses ng babae ay gigil na gigil, hindi man lang siya tinablan ng takot sa sinabi nito. Alam niyang wala naman siyang ginawang mali. Kung ano't anuman ang magiging resulta ng pagre-report nito ay may tiwala siyang hindi siya basta-basta matatanggal dahil alam niya ang batas at labor code. Ang ikinapangilabot lang niya ay ang kaalamang malamang ay makakaharap niya si Zian Escobar. Hindi siya nangilabot dahil sa magiging hatol nito kung sakasakali. Mas nangangilabot siya sa isiping magkakaharap silang muli ng malapitan ng lalaki. Bago nakalabas ng opisina ay napatingin pa siya sa katabing opisina. Alam niyang wala pa rin ang lalaki doon. Siguradong hindi rin maglalagi sa opisina ito dahil kabi-kabila ang mga meetings na dadaluhan nito lalo pat alam niyang hindi lang iyon ang negosyong hinahawakan ng pamilya nito. Base sa mga nabasa niyang balita tungkol sa mga Escobar dati, shipping at real estate businesses ang meron ang mga ito. Masyadong malayo sa mga iyon ang fashion glamour. Paanong nagka-interes din ang mga itong sumubok sa larangan ng fashion industry? Lumabas na siya ng tuluyan ng opisina. Naisipan niyang sa pantry na lang muna tumambay. Agad na hinanap niya ang pantry ng kumpanya. Naghanap siya ng pwesto sa pinakasulok. Iyon na muna ang pansamantalang opisina niya sa araw na iyon.